itong si former Senator Trillanes ay may mensahe mga kababayan sa mga ex-generals na pro-Duterte or yung mga generals na sumasamba dito po kay Digong. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan etong mensaheng ito ni former Senator Trillanes. DDS groups at products. Ito ay kinikredit natin to kay Sir Christian Isguera ha. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Kaya mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe nyo po etong kanyang YouTube channel. Ano po, i-play na po natin. Retired generals na nahalo doon sa civil society rally. May mga retired generals po na pro-Duterte sila na very active na nananawagan sa mga PMA chat groups at meron na yan silang roster ng mga sasama doon po sa rally sa hapon ng January 31. So parang ang dating nito mga kababayan, may mga magsasabotahe nung rally na magaganap bukas. Alam nyo mga kababayan, hindi lang to yung mga generals na nag-aaya, yung mga pro-generals na pro-Duterte na nag-aaya dun sa mga kasamahan po nila na magsagawa din ng rally mga kababayan. Kung hindi, meron din tayong nakita na mga balita na merong mga didishit din ang makikihalubilo at magsasagawa din po ng sarili po nilang mga rally mga kababayan para sabutahin or isabutahe etong rally na magaganap po bukas. Ano po, ipagpatuloy pa natin. At yun po at ang panawagan po nila, ouster and impeachment ng administration. So pagka in-impeach si President Marcos, sino ho ba ang uupo? Si Sara, tama. Pag inaus si President Marcos, sino ho ba ang uupo? Kaya menadong maingay yung chatter, ika nga. Kaya bakit kami sasama doon sa grupo na yon? So we decided to form our own rally na focus lang dun sa impeachment ni Sara. Tama. So ang objectives namin o reasons namin, una, para maipangibabaw ulit yung naratibo about yung unfitness ni Sara Duterte na maging Vice President. Kasi sa totoo lang mga kababayan, lumamig na yung usapin ng impeachment nitong si Sara Duterte at iba na ang isinisigaw ng kampo nitong si Sara Duterte. Kung hindi, ipa-impeach naman etong si PBBM. Kaya nga mga kababayan, ang nangyari, parang ipinasa nila kay PBBM yung issue na dapat naka-stable lang dito po kay Sara Duterte. Kaya nga dapat ipaalala sa mamamayang Pilipino na huwag kayong papayag na ganun-ganun na lang, na hindi natin alam kung saan na papunta yung 612.5 million pesos na pera ng mamamayan na hindi alam kung saan napapunta at hindi maipaliwanag kung saan dinala. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kasi yun, daang-daang milyon yung ninakaw at nasaksihan natin yan lahat dun sa Quadcom hearings. Then, yung mga psychological na very dangerous for somebody who may succeed as president na ating bansa. Marami siyang mga offenses, impeachable offenses na kailangan natin ibalik sa consciousness ng tao at the same time manawagan doon sa mga mamabatas na i-transmit na nila sa Senado. Tama. Pangalawa, ayaw namin na nadidilute yung mensahe kasi alam namin itong budget issue na ito ay sabi ko nga maaring legitimate yung issue, yung hindi binigyan ng budget yung PhilHealth or binawasan yung DepEd budget. Pero these are policy disagreements. Kumbaga ang kategorya niya na yon is policy disagreement. Hindi siya pwedeng itapat dun sa impeachable offenses ni Sara. Okay? Kasi we may disagree with that. Parang yung maharlik. Kasi ang gagawin mga kababayan siguro nung ibang mga magrarally bukas, ipapasok nila yung issue ng 2025 budget, ipapasok nila mga kababayan yung issue ng pagtanggal ng subsidy mga kababayan ng PhilHealth. Yun yung mga ipapasok nila dyan para pagtakpan yung issue mga kababayan
ng naratibo na dapat ma-impeach na itong si Sara Duterte. Kasi hindi maipaliwanag kung saan dinala ang pera ng mamamayan. Alam niyo yung nakakalungkot dito? Yung rally dapat bukas na mangyayari ay may magsasabutahi pa. Para nang sa ganon, hindi makuha ng taong bayan yung totoong naratibo ng rally pong yon. Na dapat talaga ma-impeach na itong si Sara Duterte sa lalo't madaling panahon. Ano po, dahil mga kababayan, gumagawa na ng hakbang etong kampo ng mga Duterte para mapaalis sa pwesto etong si PBBM at may upong presidente di umano etong si Sara Duterte. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Funds lang. So yun. Tapos pangatlo is, alam namin na ginagamit itong issue na ito na sa panawagan ng ouster na. Ibang usapan yan. Hindi pwedeng sakyan yan kasi Sara ang iupo dyan. Ngayon, ang tinutulak ng mga retired generals sa mga chatter doon ay transition government. Na eventually, diba? si Digong na ilalagay nila. Sabi ko, hindi natin dapat i-tolerate siya. Okay. Isa-isahin po natin, no? Anong rally po yung tinutukoy nyo na na-infiltrate o nahaluan? Kasi meron pang 2 rallies bukod dun sa inyo. Yung sa hapon ng January 31 sa EDSA Shrine. Ito yung sa clergy. January 31 na hapon. Okay. Ito yung sa clergy, citizens for good governance. Liliwanagin ko lang, Christian. Okay, ahead, liliwanagin ko lang, Christian, na itong yung mga organizers niyan, yan sila Father Robert Reyes, kaibigan po natin yan. Sina Justice Carpio, kaibigan po natin yan. Sina Prof. Shelo Magno, kaibigan natin yan. Pero hindi naman yung sinasabi natin na sila yung mga DDS eh. Hindi po, yung mga sasakay. Kasi sila So ibig sabihin, may magsasabutahe nga ng rally bukas mga kababayan na magaganap. May mga DDS mga kababayan na makikisama doon sa rally para maiba naman yung isinisigaw. Ano po, at para mapagtakpan nila yung totoong naratibo ng rally mga kababayan na Sara impeach. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Anyway, shoutout kay Inay Lizago na One Squad Forever. Thank you po nanay sa pakapi po ha. Maraming salamat po. Lang yung gagamitin na pang sanitize nung kanilang, diba? So nagiging instrumento lang, ginagamit lang itong mga natin, mga kaibigan natin na well-meaning citizens naman sa yun. Okay. Pero sino specifically ang tinutukoy niyo dun sa mga conveners? Kasi ang nag-react dito sa publicly, si Retired General Eliseo Rio. Dahil dati siya nagsilbi sa Duterte administration. And of course, isa siya sa mga maingay. Si General Rio, isa yan siya. Dayaan. Go ahead, sige po. Yes, for sure, isa si General Rio doon sa tinutukoy ko. Yan. Kasi bukod sa naging cabinet secretary siya ni Duterte, never naman niyang tinira si Digong eh. About yung mga anomalya na nasaksihan niya doon po sa DICT. Di ba? Ito yung masaklap dito mga kababayan. Paano kung yung pupunta bukas sa rally, ang marami doon, mga dating tauhan ni Duterte? Paano lang naman? Saan patungo yung rally bukas? Kaya nga mga kababayan, ito sa totoo lang, ako, hindi talaga ako, bukas wala ako dyan sa rally. May mga naghihintay na baka naandudun daw tayo bukas sa rally, mga kababayan. Maaga pa lang sinasabi ko, hindi ako pupunta sa rally. Ano po, kasi mga kababayan, sa totoo lang, kung may mga tao pala si Digong dun sa rally na yon, ibig sabihin mag-iiba yung naratibo ng isinisigaw dun sa rallying yon. Saglip na Sara resign mga kababayan, Sara impeach, baka ang mangyari, BBM resign, BBM impeach. Or di kaya naman, ipasok nila yung issue ng subsidy na inalis dyan sa PhilHealth at yun naman mga kababayang issue ng 2025 national budget. Baka yung isigaw nila doon yung mga blank-blank na sinasabi ng kampo nitong si Digong. Ano po, kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, hindi tayo pupunta sa rally na yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pero sinusuportahan natin yan. Sabi ko, bakit hindi mo ginawa yun? Nagiging suspicious yung agenda niya. Kaya, unless ilabas niya yung nalalaman niya dun sa
panahon na nasa DICT siya, as far as we are concerned, wala siyang credibility. At in fact, talagang inamin niya na siya, pro-Duterte retired general siya. Nako. Sabi niya may chatter, no? Dito sa mga retired generals na pro-Duterte. Gano'n ba kalaki itong grupo nito at gano'n kaseryoso yung threat coming from them? Sabi ko nga, ang attitude po natin dyan, since galing tayo dyan, ayaw natin i-underestimate, ayaw natin maging complacent kasi hindi natin alam kung merong isang lurker na sabi dito ni El Mongi, may sariling rally sila Sentry bro, focus sa impeachment ni Sara. Kahit pa bro, malayo kasi ako Active general dyan o colonel na impluwensyahan nila o naniwala dun sa kanilang mga propaganda, pwedeng yun na maging simula doon. Kasi ang tinatawag namin dyan agitation phase So parang nag-aano sila, ginagalit nila yung mga opisyal. Kasi ang next step naman nun is recruitment phase. So pagka agitated na, pag na-recruit mo na, next nun, organizing phase na. Yun, until yun na yun, mag-execution phase na sila. Wala pa naman dun sa recruitment phase kasi so far, ilang beses na sila nag-a-attempt mag-recruit pero wala pa namang kumakagat. So hindi lumalaki yung kanilang circle. But sabi dito ni Rihanna, Ray Rodriguez Quintero, hindi talaga nila mapapantasya. Ano yun? Mapapantansyahan, tama ba? Or mapapantasya ang kaayusan ng rally ng INC host. Maayos nga yung rally ng INC. Wala naman tayong sinasabi na hindi maayos. Ang sa atin lang, hindi inirespeto ni Duterte yung rally ng INC. Bakit mga kababayan? After nung rally, kita nyo naman sunod-sunod yung pag-atake nila sa gobyerno. Sunod-sunod yung pag-atake nila kay PBBM. Kaya paano mga kababayan magkakaroon ng totoong kapayapaan kung hindi man lang nakikinig etong mga tao na dahilan kung bakit nagrally ang INC, mga kababayan. Ano po, hindi ko naman sinasabi na yung rally totally pro-Duterte, pero dahil nagsalita si Marcoleta doon, ang tingin natin doon mga kababayan naging pro-Duterte kasi pagtatanggol kay Digong, yung karamihang sinabi doon. Ano po, ipagpatuloy pa natin. You know how these things go, biglaan na lang yan na gumugulong kagaya nung panahon ni former President Erap. Nung una, wala ring mga involved, pero nung nag-snowball na, ang bilis. Diretso na agad sa withdrawal of support. So yan po yan. Ang bottom line po dito, ang nire-raise ko is merong mga ganyang pangyayari at sinasabi nila mismo, join sila dun sa hapon na rally. At yun ang gagamitin nilang panawagan for an ouster. Diba? Yan po yan. Okay. And I showed you the receipts. Christian, hindi ako nag-iimbento lang, screenshot sa kinaukulan. Kaya yun. That's where I'm coming from. So when I say na infiltrate yung yung grupo na yan, I was stating it as a matter of fact. Pero sinasabi ko ulit, nililinaw ko, sila Justice Carpio, sila Prof. Shelo Magno, sila Father Robert Reyes, hindi naman sila yon. Tama. Okay, yun. Okay. Tapos linawin din natin. Kasi dun sa pahayag ng Clergy and Citizens for Good Governance, halo-halo yung issues, no? Basically, good governance, anti-corruption, kasama rin yung pagpapanagot kay Sara Duterte. Hindi ba enough yung message na yon to actually serve as a deterrent dito sa kung ano man pinaplano ng mga sinasabi niyong humalo o nag-infiltrate? Kaya nga ang kanilang gustong mensahe, lahat sila kailangan palitan. Tapos maglalagay sila ng transition council na eventually ang ilalagay nila si Digong. Nako. Palagay. So parang ang mangyayari dito mga kababayan, dun sa mga magaganap na rally nung iba, bukas, siyempre ipapasok nila yung PhilHealth, ipapasok nila yung 2025 national budget, at lahat papapanagutin nila. Kasama dyan, siguro sa mga rally nila bukas, Romualdez Marcos panagutin, Sara Duterte patalsikin. Siguro baka yan bukas mga kababayan,
yung mga rally po nila, and then magkakaroon nga naman ng transition na kung saan kapag ka nagtagumpay sila, napatalsikin si PBBM, si Romualdez, mga kababayan, ang iuupo naman nila na presidente, etong si Digong. Siguro mga kababayan, yan yung tinutukoy, di umano, ni former Senator Trillanes. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Itong sina Father Robert Reyes, sina Justice Carpio, ang ilalagay nila dyan, iluluklok nila, hindi. But by then, moot and academic na kasi nagamit na sila. Okay. Ilang retired generals or military officers po yung na-monitor yung nasa likod nito? Ang nakita namin, ang mga pro Duterte generals doon, siguro mga 8. 8. Retired generals, so mga 8. Okay. Similar ba ito sa mga nadidinig ko rin before na RevGov naman? Yung pinupush nila RevGov? Ganon, similar yon. Okay. So, kasi alam nila na para inclusive sila, lalabas nila issue for both camps, tapos to justify kung bakit tatanggalin lahat. Then may ipapasok sila, Council Kuno, pero eventually, ang iluluklok nila, si Digong. Grabe, ngayon, no? when that time comes, who will oppose that? Sina Father Robert? Sina Cielo Magno? Sila Justice Carpio? I don't think so. So, yan po yung doon. So sa plano nila, yung ang messaging nitong binabanggit yung grupo, resign all, papatanggal sa pwesto both si BBM at saka si Sara. Yes, ganyan yung mangyayari dyan, mga kababayan. Baka nakalagay dyan sa kanilang mga tarpaulin, Marcos Romualdez, pagbayarin, Sara Duterte patalsikin. Tapos pagka nagtagumpay sila dyan, syempre matatanggal lahat yung mga official, yung presidente, mapapaalis nila, mga kababayan, and then magkakaroon ng transition na kung saan si Duterte ang gagawin nilang presidente. Kung sakali lang naman na magtagumpay sila dyan. Pero malabo yan, mga kababayan, kasi 2025 na, hindi nga umubra yung mga maisog rally nila, yung mga EDSA Mimol Mauer nila, mga kababayan, hindi nga umubra yan, ngayon pa kaya, diba? Ipagpatuloy pa natin. Upo ng transition government, eventually iluluklok si Digong. Ito yung sinasabi niya? Yes. Yan yung nila, ang ultimate plot nila. Kung gano'n, kung gano'n, di temporary removal ni Sara? Possible. Sila mismo, alam nilang kung si Sara din makaupo, erratic din si Sara Baka outside di Colombo din sila dyan. Di ba? Hindi irrational So kaya okay lang sa kanila matanggal din si Sara to make it palatable for everyone at the start. Di ba? O kaya kita mo parang, uy, ano to? Balanse ito. O balanse sa bungad. Pero ang ending, nakikita ba nila ending? Hindi nila nakikita ending. Mabablindside sila dito. O yan, mga kababayan, napakaliwanag naman Meron pala silang diskarte na ganun. Yung mga retired general na pro Duterte, di ko naman nilalahat, mga kababayan, meron silang diskarte na kung saan ang gusto nilang gawin, patalsikin lahat ng mga nakaupo, and then magkakaroon ng transition, ipapalit itong si Duterte. At bahala na si Duterte kung sino yung mga ipaglalagay nila doon, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po natin, kung ganyan din naman yung magiging rally bukas nung iba, wag na kayo mag-rally. Dahil yung rally ninyo, kontrolado din pala ng mga Duterte at ng mga galamay nitong si Digong. Kaya nga, mga kababayan, sa totoo lang nakakalungkot isipin na meron talaga mga tao na hindi makamove on, hindi matanggap na wala na sila sa kapangyarihan, hindi matanggap na hindi na siya presidente, at kahit kailanman, mga kababayan, hindi na siya pwedeng maging presidente kasi tapos na yung termino po niya. May mga tao kasing ganyan. Na kung saan hindi nila matanggap na si PBBM na ang nakaupo at siya dapat magpahinga na, manahimik na, gusto pa rin bumalik at manamasa ulit ng kapangyarihan, mga kababayan. Kaya nga walang bisa yung mga sinasabi niya dati na ayaw niya ng maging presidente. Kalokohan yun, mga kababayan. Dahil kung meron mang tao na gustong-gustong maging presidente, walang iba kung hindi si Digong yon. Kaya nga kahit uugod-ugod na, mga kababayan, hindi pa rin kita nyo, hindi pa rin tumitigil sa paninira laban po sa gobyerno ni PBBM. So kayo,
Mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po masasabi niyo mga kababayan hingil po dito sa kung saan binabalak nito mga retired general na pro Duterte na patalsikin, etong si PBBM at saka po itong etong mga nasa sa gobyerno kabilang na etong si Sara Duterte para magkaroon ng transition at iupo nila bilang presidente etong si Digong. So comment below na lamang po mga kababayan.